true-to-life story ng isang ex-NBA player, si Montes Williams. Ngayon, nagko-coach na lamang yata, assistant coach sa NBA. Meron siyang asawa, mabait silang dalawa sa Ingrid. Happy family. Maliliit pa yung mga anak nila. Isang araw, nagdadrive si Ingrid. May bumangga sa kanya. Overspeeding. Hindi siya, kundi yung bumangga sa kanya. And just like that, Montes lost Ingrid, his wife of 20 years, because of someone's carelessness. Sa mga panahong yan, ang dali para sa kanila sisihin ng Diyos. Bakit ganun? Wala naman kami ginagawang masama. Wala kami inargabyadong tao. Hindi kami nagkulang sa iyo, tumutulong kami sa iba. Mabait na pamilya. Pero alam po ninyo, sa eulogy, bago ilibing si Ingrid, ang sabi ni Montes ay ganito, 1 John 4:16, God is love, God loves us. Sabi pa niya, in moments like this, it is easy to forget that. Totoo na. Mahal ako ng Diyos, pero bakit pag may dumating na problema, nakakalimutan kong mahal ako ng Diyos? Hindi nagbabago ang Diyos. Tapos sinudlong pa niya, Romans 8:28, God causes all things to work together for the good of those who love Him. Tapos dinugtong niya, this will work as hard as it is for me right now, for my family and you. Gaano man kahirap, I believe all this will work out. All things work together for the good of those who love Him. Hindi ko pa alam, hindi ko pa naintindihan kung paano magiging mabuti ang lahat. Namatay yung asawa ko, paano na ang mga anak ko, paano na kami. Pero naniniwala ako, hindi ko man maintindihan ngayon. Maintindihan ko rin pagdating ng panahon. Tapos nasabi pa niya, we didn't lose her. We didn't lose Ingrid. Because when you lose something, you cannot find it. I know exactly where she is. Alam ko kung nasaan siya. Nasaan lang siya. Magkikita pa rin kaming dalawa. That's faith. Without this kind of faith, sabi ng Bible, it is impossible to please God. Kala natin natutuwa ang Diyos kapag nagsisimba tayo? Okay, siguro. Pero mas natutuwa ang Diyos kung kahit may problema tayo, nagsisimba tayo. Yung kahit nakaganyan ka na lang, pero kumakapit ka pa rin. Kahit yung ilawan na sinasabi nga sa ating ebanghelyo, dapat may sinag lagi yan. Kahit umaandap-andap na yan dahil sa problema, okay lang. Basta at least buhay. Basta at least may liwanag. Umaandap. Sabi naman ng Panginoon, kahit ang pananampalataya maliit na lang, pagyayamanin ko yan. Basta yung maliit na pananampalatayang yan, huwag mo nga alisin yan. Kasi hindi mo makikita kung paano ko gagawan ang lahat ng paraan. Kapatid, hindi nga natin nakikita eh. Pero may Diyos na nakakakita para sa atin. And so we entrust our life in His hands. Hindi naman natin maintindihan lahat eh. Gustuhin man ng Diyos na ipantindi sa atin, bakit nangyari ito, bakit ganon, hindi natin maintindihan. Lahat. Pero ang mahalaga, may nakakakita para sa atin ng lahat, may nakakaintindi para sa atin ng lahat, at unti-unti, ibibigay niya sa atin yan. Basta kapit lang, all things will work out. Kayo na magulang, di ba kulang na lang minsan sabihin niyo sa anak ninyo, alam ko ginagawa ko. Kayo na mga magulang, hindi nga ba kahit naghihirap yung anak ninyo, natitiis nyo? Hindi. Pag walang saysay yung paghihirap, gagawa nyo ng paraan para maibsan yung paghihirap. Ayaw nyo yun, kaya nga kayo nagsisikap. Ayaw nyo maranasan ng mga anak nyo yung mga naging pagsisikap. Pero kapag alam ninyo na kung paanong naghirap kayo at nakatulong yun sa inyo, kahit naghihirap yung anak nyo, titiisin nyo bakit? Alam nyo makatutulong. Mas lalong ganun ang Diyos. Kaya sana ha, huwag mawawala ng pag-asa. Ano man ang problema, unti-unti, malalampasan mo, maniwala ka. Hindi ako ang nagsabi, ang Diyos ang nagsabi, hindi ako. Hindi mo maririnig ang mensaheng ito kung wala ng magandang balak ang Diyos sa iyo sa kabila ng malalaking problema mo.